Good day everyone! Today ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-edit sa may CapCut at ang mga ituturo ko ay basic lamang para naman mas mabilis nyo maunawaan at makapag-edit na nga kayo sa may CapCut. Kung wala pa kayo nitong app, i-download nyo muna. Okay, let's start. Open lang natin yung CapCut app and here pwede tayo makapag-edit kahit wala tayong data connection. Pero tandaan nyo na merong mga feature to na kakailanganin nyo ng internet para magamit. Anyway, dito makikita nyo na pwede kayo mag-login, pwede rin naman na hindi. Sisimula na tayo, itatap lang natin yung new project. And kapag tinap natin yung new project, mapupunta tayo sa ating gallery. And pwede tayo mag-add ng mga photos or videos. Pero as of now, videos muna yung i-add natin. Pero isa lang pala ipipiliin ko. Now, kapag nakapili na kayo, itatap nyo lang yung add button. And mapupunta na nga tayo dito sa may editing interface. And dito makikita niyo yung ruler sa taas and kung gaano ba kahaba yung video na inad nyo. So ito yun, 29 minutes. And kapag tinrag natin tong video na ating ine-edit, makikita nyo kung saan tatapat yung ating ruler. So for example dito, ito ay 2 seconds. At sa may baba naman, ito yung mga pwede natin gamitin na tools para ma-edit na maganda yung ating video na nilagay dito. Isa sa pinaka-importante kapag mag-edit tayo ng video ay yung audio. And dito, pwede tayo mag-add ng ating music and pwede rin naman tayo mismong mag-record dito. Para makita natin kung paano ba tayo makakapag-record dito, ang gagawin lang natin, tatap lang natin yung audio and here makikita nyo na yung record. Kung hindi tayo magre-record ng ating sariling audio, itatap lang natin yung sounds. Pwede rin natin i-check kung copyright ba yung ating ginamit. Kung i-upload nyo yung video na ina-edit nyo, tandaan nyo na meron mga sariling free copyright audio, depende kung saan platform nyo i-upload. For example, kung sa may YouTube kayo, kailangan nyong kumuha sa may YouTube Studio. Dahil nakapag-download na ako, hanapin ko na lang yun sa aking device. So, i-add ko to. And dito, para maganda yung pagkakablend ng music at sa may original audio ng ating video, ang gagawin nyo lang, itatap nyo mismo yung video na ina-edit nyo. Drag lang natin papunta sa left yung ating tools and makikita nyo dito yung volume. Pwede nyong hinaan yan, depende sa inyong preference. And pwede nyo din naman hinaan yung mismong audio na in-add nyo. Tap nyo lang yung mismong audio na inad nyo and itap nyo lang ulit yung volume and hinaan nyo. Meron din naman tayong option para i-mute yung mismong audio ng ating video. Tap lang natin yung mute. Tap muna natin video, then itap natin yung mute. So, may iwan na lang dito yung ating audio na inad. Pero meron din tayong option para i-mute yung ating audio na inad. Pwede rin naman natin tuluyan ng i-delete. Tap lang natin, then makikita natin yung delete. Tap natin yung delete, and makikita nyo wala na yun sa aking ina-edit. Ngayon naman, mag-move na tayo kung paano natin pipiliin yung tamang size ng ating video. Katulad ng sabi ko sa inyo, kung balak nyo i-upload yan, alamin nyo muna kung saan nyo ba i-upload yan dahil magkakaiba ng size yan. For example, kung sa may TikTok, iba yung size na dapat piliin natin, and iba rin naman yung size pagdating sa may YouTube. Anyway, tap lang natin yung mismong video na ina-edit natin. Kung mapapansin nyo, itong tools natin meron double arrow. Ibig sabihin, meron pang mga tools na makikita natin kapag binak natin. Back natin. And here, hanapin natin yung ratio. Back ulit natin. Ratio. Kung sa may YouTube tayo mag-upload at tinap natin yung 16:9, ito kasi tamang ratio para sa may YouTube, mapapansin nyo na meron siyang block dito sa may gilid. Kapag in-upload natin yan, magkakaroon pa rin ng block yan. Pero kapag sa may TikTok, depende kasi sa pagkuha nyo ng video. Kung kumuha kayo ng video na naka-landscape yung cellphone nyo or naka-portrait, yun yung kalalabasan nung size, okay? Pinili ko yung 9:16 dahil i-upload ko to sa aking TikTok account. Okay, pag nakapili na kayo, i-tap nyo lang yung check. Now, yung pangatlo na kailangan nyo matutunan dito sa may CapCut ay kung paano ba mag-cut ng video at kung paano ba hatiin to at maglagay ng transition. Pwede natin i-zoom out para mapalit natin.
And here, para makapag-add tayo ng transition, kailangan lang natin mag-add ng another video or pwede rin naman natin nahatiin yung mismong video na ina-edit natin. At kapag mag-add nga kayo ng video, itatap nyo lang tong add button dito sa may unahan. For example, tatap ko lang yan. And pipiliin ko tong isa. And i-add ko ulit. Lalakihan ko lang dahil maikli lang yung video na aking inad. So, isuzoom in lang natin. Now, pwede natin i-rearrange. Ipipress ko lang tong video na to at ida-drag ko siya dito sa may unahan. So, mapapansin nyo dito na nasa unahan na yung pangalawang inad ko. And dito sa may gitna, ito nga yung sinasabi ko sa inyo kung paano mag-add ng transition. Itatap nyo lang yan. Kung maalala nyo, bago tayo magsimula, binanggit ko sa inyo na mayroong mga feature dito na kakailanganin nyo ng internet connection para magamit. So, i-open ko yung data ko and i-refresh lang natin. And dito madami tayong pwedeng gamitin na transition. And etong apply to all, kapag nag-add ulit kayo ng another video tapos nagustuhan nyo naman yung unang pinili nyong transition, pwede nyong i-apply na yun sa lahat ng video na i-add nyo. Yung iba hindi sila makapag-save ng video yung inedit nila dahil meron silang nagamit na Pro. Kapag may tatak na Pro, ibig sabihin kailangan nyong mag-avail ng subscription dito sa may CapCut. Kaya ang gagamitin lang natin dito yung mga walang tatak na Pro. So itatap ko yung mix. Pwede nyo pabilisin or pabagalin dito yung transition. Bahala na kayo kung ano ba yung gusto nyong tamang segundo. So sa akin 0.5 seconds and itatap ko na yung check. Now, pwede rin naman natin pabilisin yung mismong video na ating ginagawa. So, kung mapapansin nyo, mahaba itong isa at medyo mabagal. Ang gagawin nyo lang, itatap nyo lang kung ano ba yung gusto nyo i-edit and lalabas na nga yung mga tools na pwede natin gamitin. Hanapin nyo lang yung speed and dito, pwede nyo siyang pabilisin or pabagalin. So, kapag pinabilis natin yan, apply lang natin. Makikita nyo na umikli yung video natin dahil bumilis na talaga siya and pwede na natin i-play. At para makita natin mabuti, lakihan lang natin mismo yung ating video. Tap lang natin to and i-play natin. I-delete ko lang to nasa unahan. Kapag magdi-delete ka, piliin mo lang kung ano yung gusto mong i-delete. So, eto yun. Delete ko na to. Tap ko lang i-delete. And dito, magka-cut ako. Etong nasa unahan dahil halos pareho lang. Drag mo lang kung hanggang saan mo ika-cut. Or pwede mo rin naman i-tap mismo yung video. Tapos makikita mo tong nasa dulo. Pwede mo tong i-drag papunta doon. Tapos gamitin mo yung ruler. Tingnan mo kung hanggang saan mo siya i-drag. Ganon din naman sa may dulo. Tap mo lang mismo yung video, tapos i-drag mo lang siya. Now, nalaman nyo na kung paano ba mag-cut mula sa may dulo at mula sa may unahan. Ituturo ko naman sa inyo kung paano ba mag-cut kapag sa may gitna ng video yung gusto mong i-cut. I-drag mo lang yung video mo gamit yung finger mo at hanapin mo kung saan banda ka magka-cut. So, for example, dito sa may 4 seconds, lalampas pa ako dito sa may 5. So, eto, ayoko nito. Ang gagawin ko, dito ako magsisimula mag-cut. Tatap ko lang. And makikita mo na dito yung split. So, dito sa may split, kapag tinap mo yan, mahahati yung video mo sa may dalawa. So, meron kang option kung etong nasa unahan yung i-delete mo or etong nasa pangalawa. Pero kung wala dyan i-delete mo at dito ka lang talaga magsisimula mag-delete, i-drag mo ulit yung video mo gamit yung finger mo and i-stop mo kung hanggang saan. For example, dito. Tap mo ulit yung mismo yung video, tapos lalabas na tong split. Tap lang natin yan. And now, nahati na nga sa tatlo yung ating video. And dahil lang i-delete natin yung nasa gitna, itatap lang ulit natin yung nasa gitna dahil yun yung ating i-delete. So, tandaan nyo kung ano yung gusto nyo i-edit, itatap nyo lang and lalabas na yung mga tools. Delete ko lang.
At kanina naituro ko na sa inyo kung paano ba mag-add ng transition dito. Tatap lang natin yung mismong gitna. And maghahanap lang tayo ng transition na gusto natin. So, under ng overlay, ito yung mga pagpipilian natin na pwede natin i-apply. Ito na lang, then and now. Okay? Ngayon na alam nyo na kung paano na din mag-cut at mag-delete. Ngayon naman ay mag-a-add na tayo ng text. So, paano nga ba mag-a-add ng text? Dito sa may tools, makikita naman na natin agad dito yung text. Itatap lang natin yan. And ito yung mga pwede rin natin gamitin. Pwede rin tayo mag-draw mismo dito sa ating video na ina-edit. Tap lang natin yung draw and meron tayo mga option dito na pwedeng gamitin. Kung gusto nyo ng pen na parang putol-putol, tap nyo lang to and pumili lang kayo ng kulay na gagamitin. Draw lang tayo ng parang bilog, tapos lagyan natin ng mata. And i-check natin. Etong dinrawing natin, pwede natin pahabain yung kanyang visibility. So, visibility. Pwede natin to lagyan ng animation at marami pa tayong pwedeng gawin dito sa ating dinrawing. So, kayo na bahala, kayo na mag-explore, okay? Pero i-delete ko muna to dahil mag-a-add tayo ng text. Kung mapapansin nyo, wala na yung text dahil dinrag natin papunta sa may left yung ating tools. Huwag kayong mag-alala, drag nyo lang ulit yan pabalik and makikita nyo na yung add text. Promise. Tap lang natin yung font and piliin ko to. Oops, eto na lang. Nauna na kapag add na tayo ng text, babaguhin naman natin yung kulay nito. Ito yung mga pwede natin gamitin. Gamit tayo ng style. And here, makikita nyo itong parang ganito. And pwede nyo din palitan yung kulay niyan. So, dito, drag nyo lang dyan. Kung gusto nyo naman ng parang merong underline sa may ilalim, nandito yun sa may bold italic. And itap nyo lang yung may underline. Dito sa may effects, meron na sila mga sample na arts dito na pwede nyo i-apply dyan sa may text. And yung animation naman, pwede tayong mag-apply ng in, out, saka yung loop. So, sa may in, gusto ko yung parang letter by letter siya mag-i-intro. Ito, typewriter. So, ganyan siya. Or pwede rin naman na loop. Maglalagay din tayo ng loop para maganda. So, ito, fold. Okay na yan. Now, i-try na natin i-play yung ating video. Kung gusto nyo nasa unahan yung text or kung gusto nyo i-drag sa ibang oras, ang gagawin nyo lang, ipipress nyo lang mismo yung text, then hihilahin nyo siya kung saan nyo siya gustong itapat. So, dito sa may unahan. Tap natin. Okay. Kung mapapansin nyo, hanggang dito lang natapos yung ating text. Kung gusto nyo mas mahaba yan, ang gagawin nyo lang, itap nyo lang yung text, then hilahin nyo lang siya hanggang dito sa may dulo ng ating video. At tandaan nyo, kapag nag-e-edit kayo, tingnan nyo mismo yung video kung hanggang saan. Dahil minsan may naiiwan na text or audio kahit tapos na mismo yung video na ina-edit nyo. So, ang gagawin nyo lang dyan, pag sumobra kayo ng paghila, itatapat nyo lang sa may pinakadulo ng inyong video na ina-edit. So, eto yan. Tap nyo yung inyong video. Tapos, eto, tap nyo lang yung text. Tapos, hahatiin lang natin, i-split lang natin. Then, i-delete natin yung nasa dulo. Para naman saktong-sakto siya sa ating video. At depende rin sa inyo kung gusto nyong baguhin yung position ng inyong video. So, minsan, mas maganda kung nasa unahan lang siya or nasa dulo ng inyong video. So, eto, pwede nyo siyang madrag gamit itong parang X. Hilahin nyo lang siya. Depende kung saan nyo pwedeng ilagay. So, ilalagay ko siya dito sa may dulo. Unahan pala.
Now, bago matapos yung ating video, ibibigay ko sa inyo yung pinaka-bonus. Dito, ito yung undo at redo. So, kapag nagkakamali kayo, pwede nyong pindutin yan para hindi kayo masyadong mahirapan sa pag-edit. Mapapansin nyo na yung pinaka-ending niya ay meron logo ng CapCut. Pwede nyo i-delete yan, tap nyo lang, tapos delete nyo. Pero para hindi na nga kayo mag-delete from time to time, ang gagawin nyo lang, punta kayo dun sa settings, and i-off nyo lang. Alright, kung okay na kayo sa inyo na edit, pwede na natin tong i-save. Tap lang natin tong pinaka-arrow sa may taas, at bago nyo itap yan, itap nyo muna tong arrow pababa. Dito sa may resolution, depende yan kung saan nyo siya i-upload. So, kadalasan dito, yung pinaka-default dito, 720p. Pero minsan nagwa 1080p ako. Anyway, hindi na natin babaguhin yung default. And, isi-save na natin siya. So, sa pag-save dito, mapapansin nyo itong pinaka-arrow. And, hihintayin lang natin mag 100% yan at mapupunta na yan sa ating gallery.